Ang istoryang ating mapapakinggan ay hindi angkop sa mga batang tagapakinig, sapagkat ito ay naglalaman ng mga sensitibong eksena at linya na hindi dapat mapakinggan ng mga bata. Ang ibang parte ng istorya ay naglalaman ng mga mararahas na salita at hindi kaaya-aya sa pandinig, kaya patnubay ng nakakatanda ay kailangan. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Maaga akong nagising para maghanda ng babaunin namin ng asawa ko dahil pupunta kami ngayon sa isla kung saan nandoon ang boss namin na si Ma'am Marie. Nang makarating na kami sa isla, ay dumiretso na kami sa isang kubo kung saan kami tumatambay sa tuwing mag-harvest na. Mahal, maglalakad-lakad lang ako sa labas ha. Sabi ko sa asawa ko. Sige mahal, iidlip din muna ako kasi maya-maya lang pupunta na tayo sa cage. Sagot naman ni Darwin. Lumabas na muna ako at nilanghap ang hangin na napaka-presko at tamang lamig lang. Nasa kalagitnaan na ako ng pagmumuni-muni nang matanaw ko ang isang lalaki na nagtatakbo. Wala siyang suot na pang-itaas, tanging isang jogging pants lang. Tumigil ito sa di kalayuan sa akin at di ko namalayang nakatitig na pala ako sa kanya. Maputi siya at may porma din ang katawan niya, pero mas mabatak ang sa asawa ko. Pero agaw pansin din ang kagwapuhan niya, na tumatagatak pa ang pawis nito. Sa paglunok niya ng tubig ay napakagandang tignan. Napatingin ako sa may ibaba niya at napalunok ako sa umbok na iyon. Alam kong di pa manggalit ay malaki na iyon. Biglang may kung anong kiliti akong naramdaman sa pagkababae ko. Di ko namalayan na nakatitig na pala siya sa akin. Kukurap-kurap ang mga mata kong tumitig sa kanya nang humarap siya sa akin. At napalunok ako nang dumako ang mata ko sa ibaba nito. Alena, tawag ng asawa ko kaya dali-dali akong naglakad papunta sa kanya. Sinulyapan ko siya at agad na lumapit. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ng asawa ko. Oo, ayos lang ako, mahal. May nakita lang akong basta, tara na, at baka maiwan tayo ng bangka. Sagot ko sa kanya at inakay na papalayo ang asawa ko, baka kasi makita niya ang gwapong lalaking iyon. Siya nga pala mahal, kala ko iidlip ka. Tanong ko sa kanya. Oo mahal, pero di ako makaidlip. Sabi nito sabay halik sa batok ko, dahilan para mag-init ako. Humarap ako sa kanya at tinugunan ko ito. Naging agresibo ako bigla at nagliyab nang maalala ko ang umbok ng lalaking iyon. Lumuhod agad ako na siyang ikinataka ng asawa ko dahil hindi naman ako ganito ka-agresibo. Pero dahil nagliliyab na rin ito ay binaliwala na lang. Agad kong binaba ang salawal niya, kasama ang pangloob nito. Tumambad ang matigas at mataba niyang sandata pero hindi ito kahabaan. Ang asawa ko ang nakauna sa akin dahil birhen pa ako nang ikasal kami. Wala pa kaming anak dahil hindi pa kami biniyayaan. Hinangad ko na rin naman na magkaroon ng anak pero di ko na lang ito minadali. Agad kong hinawakan ang katawan ng alaga niya at nilaro-laro iyon. Naging agresibo ako bigla at nag-init nang maalala ko ang umbok na nakita ko kanina. Lumuhod ako at humarap sa asawa ko at masuyong nilaro muna si Junjun. Napaungol siya at nakita ko pa ang paggalaw ng mga kalamnan ni Darwin. Rapsa na ako habang may kung anong kuryente na namumuo kay madam. Agad akong tumayo at kumandong sa kanya. Inalis ko ang antis ko na patagilid
at agad na ipinasok ang kanya. Sabay kaming napahiyaw. Mapupungay ang mga mata kong tumingin sa asawa ko habang nakayakap ang mga braso ko sa leeg niya. Habang nasa pang-upo ko naman ang mga kamay niya para umalalay. Nagsimula na akong umindayog. Nilalagnat na talaga ako sa sandaling iyon. Alam kong kasalanan, pero ang naiisip kong kabembangan ay ang gwapong lalaking iyon. Iniisip ko na paano kaya kung siya ang sinasakyan ko. Hinawakan ko ang mukha ng asawa ko at sinakop ang mga labi niya. Dahil sa bawat galaw ko ay nagbibigay ng kakaibang kiliti ito sa loob ko. Mahal ang rapsa. Inililis naman niya ang suot kong pang-itaas at ibinaba ang pangloob ko. Mabilis akong nag-atras sa bante sabay taas-baba. Sa loob ng 2 taon na pagsasama namin, ay ngayon lang ata ako narapsahan sa bembangan namin. Mahal ang rapsa, nakakakiliti. Mahal, malapit na ako mahal. Wala akong pakialam kung may makakarinig o makakita sa amin. Ang gusto ko lang ay mailabas ang kakaibang rapsa na gusto kong kumawala. Humigpit ang yakap ko sa leeg ng aking asawa habang idinidiin ko ang pag-atras sa bante hanggang sa napaliyad na ako. At doon nga namin pinagsaluhan ang napakasarap na loto na sa tingin ko ay ngayon ko lang nalasahan ng husto. Sabay kaming humihingal na magkayakap pa rin. Binigyan muna ako ng asawa ko ng malinis na tubig para maghugas at nang matapos ako ay nag-ready na kami para pumunta sa cage. Nang makarating na kami doon ay nandoon na ang ibang mga trabahador. Lumapit ako kay Nanay Mirna na siyang tagaluto ni Ma'am Marie at tumulong sa paghahanda ng pagkain. Nakita kong dumating si Ma'am Marie at ang gwapong lalaking yon. Inaanak pala siya ni Ma'am Marie. Umiwas na lang ako ng tingin nang mapatingin ito sa akin. Makalipas ng ilang minuto ay nagsimula na sila sa pag-harvest. At si Ma'am Marie, bigla siyang naging blooming. Babae ako at alam ko kung bakit. Tiyak na nadidiligan na siya. Hay nako, ano kayang pakiramdam ng madiligan ng isang gwapong katulad niya? Bumuntong hininga na lang ako dahil sa makasalanang iniisip ko na di ko dapat iniisip ito. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkatulog nang tumawag ang kapatid ng aking asawa. Kuya, si nanay po'y sinugod sa ospital. O sige, aalis na ako. Pupunta ako dyan. Sabi ni Darwin at pinatay ang tawag. Mahal, sasama ba ako sa'yo? Tanong ko sa kanya. Hindi na muna mahal. Dito ka na lang muna kapag inihatid na ang sahod ay tatawagan mo ako at susunduin kita. Sabi ni Darwin habang nagsusuot ng jacket. Tumangon na lamang ako at hinalikan niya ako sa noo at niyakap. Nagsuot na siya ng helmet bago ito umalis. Ilak mo itong pinto ha, ilak ko na rin yung gate. Sabi nito at mabilis na pinaandar ang motor. Napabuntong hininga na lamang ako at nagdasal muna bago bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan ay mabilis akong bumangon para magsaing at naglinis na rin ng bahay. Nang matapos akong maligo, ay saka ko lang nakita ang phone ko at tumatawag pala si Ma'am Marie. Tatawagan ko na sana nang biglang may sumigaw sa labas. Tao po, tao po. Sigaw na kung sino sa labas. Nagulat ako nang mapagsino ang nasa labas. Si Sir Liam. Tanging ulo ko lang ang nakadungaw sa pinto. Sir Liam, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ko. Nandito ba si Darwin? Ipinahatid kasi itong sahod niyo. Di sumasagot sa tawag. Sagot naman nito.
Umalis si Darwin kaninang madaling araw. Di ako makapunta kasi walang masakyan. Ginamit ng asawa ko ang motorsiklo niya umuwi sa kanila. Sagot ko naman sa kanya. Ganun ba? O eto, ibibigay ko na lang sa'yo. Nakangiting sabi nito. Hindi ako makalabas dahil nakatapis lang ako ng tuwalya. Nakakahiyaman, kahit pa kinikilig ako sa kanya ay may delikadesa pa rin ako. Ay, salamat sir, pero pwede po ba kayo na lang ang pumasok dito? Kakatapos ko lang kasi maligo magbibihis lang po muna ako. Pasok ka na lang po. Sabi ko sabay na binuksan ng pinto, pero nanatili pa rin ako sa likod ng pintuan. Tumango lang ito at binuksan ng gate at nang papasok na siya, ay iniwan ko na lang ang pintuan na bukas at agad na pumasok sa loob ng kwarto namin. Nakita ko siyang pumasok at umupo sa upuan na gawa sa kawayan. Sumiksik ako sa gilid para di masyadong maaninag ang katawang ko. Lalo pat manipis at hinahangin pang kortinang nakatakip sa kwarto dahil walang pinto. Pero bigla akong na-out of balance pagsuot ko ng antis ko. Kaya natumba ako at tumamang likod ko sa parador namin. Pikit mata akong napadaing. Ayos ka lang? Tanong niya at bigla akong napaigtad nang hawakan niya ako sa braso. Gulat at hindi ko inaasahang papasok siya sa kwarto namin. Ang bango niya at ang gwapo niya sa malapitan. Opo, ayos lang ako sir. Na-out of balance lang ako. Sagot ko sa kanya, pero nag-init ang mukha ko nang makita ko na nakatitig siya sa aking ibaba. Napaigtad ako at napasinghap nang maramdaman ko ang mainit niyang daliri na pinaraanan sa aking gitna. Napaarko ang hita ko at napaungol nang bigla siyang sumubsob sa harapan ko. Dumaan ang kakaibang boltahe ko sa katawan nang laruin niya si Madam. Lapaypay akong tumingin sa kanya nang mag-angat ito ng mukha. Nabigla ako nang binuhat niya ako na parang bagong kasal. Kaya napakapit ako sa leeg niya. Umupo siya sa gilid ng kama namin habang kandong niya ako. Sandali, yung pinto. Nauutal na sambit ko. Tumayo siya, nakarga pa rin niya ako at sinipan nito ang pinto pasarado at inilak ito. Isinarado din niya ang bintana at umupo ito sa upuang gawa ng kawayan. Naiilang akong tumingin sa kanya at isinubsob ko ang aking mukha sa leeg nito. Nakaramdam ako ng lamig nang tanggalin niya ang nakabalot sa aking katawan at hinaharap. Ramdam ko ang alaga niya sa ilalim ko. Baka po hanapin kayo ni Ma'am Marie. Sabi ko sa kanya, gusto mo ba akong umalis? Tanong nito sa akin. Kagat-labi akong umiwas ng tingin at umiiling-iling. Then, can I enter you? Malambing na tanong nito. Napatitig ako sa kanya at inilapit ang mukha ko sa kanya at sinakop ang labi nito. Dahil sa bilis ng pangyayari, ay ganon din kabilis ang lahat. Naramdaman ko na lang na sabay na pala kami nakarating sa ikapitong langit. Biglang nagring ang telepono ko kaya mabilis siyang umalis sa likod ko at inabot ko naman ang telepono. Nagkatinginan kami nang mabasa ko kung sino ang tumatawag. Si Ma'am Marie. Kinakabahan kong sambit sa kanya. Tahimik lang siya na napatingin sa akin at niyakap niya ako. Sagutin mo na, makikigamit lang ako ng banyo mo ha. Sabi niya sa akin sabay halik sa labi ko bago bumangon. Ramdam ko ang pag-agos ng mainit niyang likido sa kaloob-looban ko. Kagat-labi akong umiwas ng tingin nang makita ko ang kahabaan nito na galit pa rin. Narinig ko pa siyang tumawa habang lumabas sa kwarto. Hello po, Ma'am Marie. Mahina kong sabi nang masagot ko ang tawag. Nakita ko ang pagpulot ni Sir Liam sa mga damit niya at ang tuwalya ko.
at dumiretso na siya sa banyo. "Nandyan ba si Liam, Alena?" tanong nito. Opo, kadarating lang po niya, pero wala pong masakyan pabalik. Pwede po bang pasundo niyo na lang siya dito? Baka kasi pagtripan pa ng ibang tao pag nakita siyang naglalakad papunta sa highway. Sabi ko sa kanya, "O siya, sige, magpapapunta ako ng tricycle dyan. Pakiasikaso muna siya ha. Huwag mong palabasin muna hanggang di pa dumating ang tricycle." "Opo, ma'am," sagot ko naman. "Pwede ko ba siyang makausap saglit?" tanong nito. "Opo, sandali lang po, tawagin ko lang." Sabi ko at lumabas. Kailangan kong magkunwari. Nasa banyo po, Ma'am Marie." "O siya, sige. Pakisabi na lang may susundo sa kanya dyan ha. Salamat." Sabi nito sabay patay ng tawag. Matapos kong patayin ang tawag, ay napasigaw ako sa gulat nang biglang may yumakap sa likuran ko. Itinulak niya ako papunta sa pintuan, kaya naitukod ko ang mga braso ko sa pinto. Hinila niya ang bewang at walang pasabing ipinasok ang naghuhumindig at matigas niyang sandata sa loob. Napahiyaw ako nang nasa kailaliman na iyon. Pinapalo pa niya ang pangupo ko habang binebembang niya ako ng mabilis sa likod. "Baka maabutan tayo, Sir Liam. That's why we make this quickie, because I know this will not happen again. I will make you pregnant with my child." Seryoso at puno ng pagnanasang sabi nito at marahas niya akong binembang. Pareho na kaming nakatayo ngayon. Yakap-yakap niya ako habang hinalik-halikan ng batok ko. Bumaba ang isang kamay niya patungo sa gitna na parang may hinahanap. Nang biglang narinig namin ang tunog ng tricycle. "I'm coming." Bulong niya, sabay na hinawakan ng bewang ko at itinulak pababa ang likod ko. "Malapit na ako, sir." Sabi ko, at ilang galaw pa ay sabay na kaming nakarating sa pinakadulo ng lupa. Napasubsob ako sa pinto. Hingal na hingal kaming tumayo at inalalayan niya ako papunta sa kwarto. "I'm sorry, nasaktan ata kita kanina." Hinging paumanhin nito. "Ayos lang yun." Nangihinang sambit ko. "Magbihis ka na, ilak mo na lang ang pinto paglabas mo pati ang gate." Sabi ko sa kanya. Tumangon naman ito at ngumiti. Mabilis siyang naglinis at nagbihis. "Salamat." Huling sambit niya sabay labas ng bahay. Sakto naman na huminto ng tricycle sa tapat ng bahay. Sumilip ako sa konting siwang at nakita ko siyang lumabas ng gate at sumakay na sa tricycle. Napabuntong hininga na lamang ako at humiga sa kama. Hubot-hubad pa din ako at nangangamay likido pa. Ilang saglit pa, nang makapag-relax na ako ay tumayo na ako at pumunta uli sa banyo para maglinis ng katawan. Pinalitan ko na din ang sapin ng kama namin na may mga puting likido at nilabhan na ito. Tinawagan ko na din ang asawa ko para sabihing nakuha ko na ang sahod niya at sabi naman niya na susunduin na niya ako. Makalipas ang 3 buwan, ay lagi na akong nakakaramdam ng hilo at pagsusuka tuwing umaga. At minsan pa, umiinit ang ulo ko sa asawa ko. Umiiyak ako kapag di siya nakikita, pero pag nandyan siya ay inaaway ko naman. Napansin na din ng asawa ko na lumalaki na daw ang mga dibdib ko. At higit sa lahat, hindi na nababawasan ang sanitary pads ko. Kaya napagdesisyonan namin na magpa-check up ako at nalaman ko na nga na 3 buwan na akong buntis. Tuwang-tuwa naman ang asawa ko sa nalaman dahil daw magkakaroon na kami ng supling. Pero di ako sigurado kung sa kanya ba o kay Sir Liam ang bata. Pero masaya ako at meron na akong anak. Nalaman ko na din na bumalik na sa Maynila si Sir Liam dahil daw magsisimula na ito magtrabaho doon. Makalipas ng 9 na buwan at kapanganakan ko na. Nasa isang mall ako para bumili ng damit ng bata
habang si Darwin ay nasa isla dahil nag-harvest na naman. Alena, tawag ng isang pamilyar na boses. Napalingon ako sa tumawag sa akin at nakita ko si Sir Liam. Mas lalo siyang gumwapo. Mas naging matured na siya sa itsura niya. Napatingin siya sa tiyan ko at napangiti. Kumusta ka na? Tanong nito sa akin nang mag-usap kami sa isang tagong kainan dito sa mall. Pinili namin ang lugar na di masyadong dinarayo ng tao. Ayos lang ako, ikaw? Ngiting sagot at tanong ko sa kanya. Ayos lang din. Sagot naman niya. Sa tingin mo ba, ako ang ama niyan? Tanong nito sabay titig sa tiyan ko. Hindi ko alam. Maaring oo, maaring hindi. Sagot ko sa kanya. Tumango naman ito at ngumiti. I understand, but I just want to tell you if there's any problem with the baby, you can ask me. Alam kong may asawa ka na at alam kong madalas kayo pero ramdam kong anak ko siya. Seryosong sabi nito at makikita ko sa mga mata niya ang sensiridad. Maging ako din naman. 3 taon na kaming kasal pero di pa kami nakabuo. Nung may mangyari sa atin ay biglang may nabuo sa sinapupunan ko. Pero bilang asawa niya, bago may mangyari sa atin ay may nangyari din sa amin. Kaya di ako sigurado kung ikaw ba o siyang ama. Mahabang sabi ko sa kanya. Alam ko naman yun. Pinuntahan lang kita kasi nalaman kong buntis ka. Pero huwag kang mag-alala, di ako manggugulo. Kung ano man ang nangyari, mananatili na lamang yon. Pero maari ko bang makita siya kapag nakapanganak ka na? Tanong nito sa akin. Ngumiti lang ako at tumango. Lumipas ang 1 linggo at nanganak na nga ako. Kambal ang anak ko, puro lalaki. At alam ko na kung sino ang ama nila. Marahil nga ay may problema ang asawa ko dahil lahat ng pictures ng bata ay kay Liam. Pasikretong pumasok si Liam sa kwarto ko habang nasa hospital ako at nakita niya ang mga bata. Alam na natin kung sino ang ama, Sir Liam. Pero maari bang maging sikreto na lang to habang buhay? Ayoko masira kami, lalo pat masayang asawa ko sa mga bata. Hiling kong sambit sa kanya. Tumango lang siya at ngumiti. Huwag kang mag-alala, hindi ako manggugulo. Sapat na sa akin na makita at malaman na sila ay akin. Sabi nito sa akin, kapag may problema, huwag na huwag kang mahiyang lumapit sa akin ha. May naipon naman ako at ilalaan ko yun para sa mga bata habang malaya pa ako. Nagpicture lang kaming 4 ng mga bata at agad na siyang umalis. Alam kong nagkasala ako dahil sa kapusukan ko, pero pinapangako ko sa sarili ko na yun ang una at huli kong pagkakasala sa asawa ko. At hanggang kaya kong ilihim ang lahat ay ililihim ko. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na maaaring pagsisihan sa huli. Mas mabuting umiwas kung alam naman nating mali. At wag na wag tayong magpadala sa tukso. The end.